Pagdiriwang po ng Bone and Joint Awareness Week ngayong ikatlong linggo po ng Oktubre. Mahalagang pagtuunan po natin ng pansin ng mga sakit na maaring makaapekto po sa ating mga buto at kasukasuan. Isa sa mga seryosong kondisyon po na dapat nating malaman ay ito pong osteomyelitis. Yan po ay isang impeksyon sa buto na maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon kung hindi po maagapan. Kaya naman ngayong umaga ay makapanayam natin ng orthopedic surgeon na si Dr. Jose Pujalte Jr. upang talakayin ang mga detalye tungkol dito. Magandang umaga po, Doc. Magandang umaga, Rise and Shine, Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas. Doc Pujalte, magandang umaga. Si Diana at Ryan po ito. Alright, Doc, osteomyelitis, hindi po gaanong pamilyar po dito ang publiko. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari niyo po bang ipaliwanag po sa amin kung ano to po itong osteomyelitis, Doc? Totoo yan, no, Dayan. Ang mga madla, ang mga tao, sanay sila yung infection sa ilong, infection sa lalamunan, pero bihira ang nakakaintindi. Meron ding infection sa buto. At napakalalim ng ganitong sakit at tama kayo at ang sakit na to ay seryoso. Ang pinanggagalingan nito ay malimit kapag ikaw ay nabalian at lumabas ang buto, no? Dulot yan ng bakterya at dadagdag ko rito ay yung fungi, no? Yung fungal infection. At pwede ito kumalat sa buto. Pangalawa, nanggagaling din ito sa dugo. No? Maaring meron kang infection sa baga at ito sa dahilan ng umiikot lang ating dugo sa sirkulasyon ay pwede ito lumapat sa buto. No? Yan ang typical na bacteria na sinasabi, itong Staphylococcus aureus, na isang normal na bacteria sa ating balat, no? Sa surface of the skin na tinatawag. Ngunit pag ito ay pumasok sa loob, ay maaring magka-infeksyon ng buto. Doc, nabanggit niyo po kanina, dapat seryosohin, malubha. Ano-ano po ba yung mga sintomas na dapat bantayan para malaman kung may osteomyelitis na po yung isang tao? Kapag magkaroon ka ng osteomyelitis, ang unang mararamdaman ay masakit na masakit yung lugar, no? Halimbawa, ang iyong binti. Sasakit ito at meron ding fever, no? Magkakalagnat, mataas ang temperature, mamumula, at sa kalaunan ay pag ito ay nagkasugat ay lalabas ay nana. No? Ito yung tinatawag na acute osteomyelitis. Ngayon, pag hindi nagamot ng tama o napabayaan, pagkatapos at nakaraan ang 6 na buwan, ito ngayon ay tinatawag nating chronic osteomyelitis na malimit nakikita namin sa Philippine Orthopedic Center. Okay. Doc, sino po ang at risk na magkaroon po ng kondisyon na ito? May specific na edad po ba? O kahit po ba bata, infant ay pwedeng magkaroon po ng kondisyong ito, Doc? Walang pinipili na edad. Ngunit ang at risk dito ay siyempre yung mga na-aksidente. Pangalawa ay yung matatanda, yung may mga diabetes. At pag ikaw ay naoperan at lalo na kung nalagyan ng bakal at magka-infeksyon. Idadagdag natin dito ay yung mga immunocompromised, no? Ibig sabihin yung mga taong may cancer, yung mga taong may mga sakit na matatagal na o yung chronic sickness katulad ng diabetes at sakit sa bato. Yan ay mga tao na at risk for osteomyelitis. Doc, kung hindi maagapan yung osteomyelitis, ano po yung posibleng komplikasyon na maaaring mangyari dito? At may mga long-term effects po ba ito sa katawan ng tao? Kumusta po yung fatality rate ng sakit na ito, Doc? Hindi siya fatal, no? Pero kapag napabayaan at kumalat ang infection, diyan tayo magkakaroon ng tinatawag na sepsis at ang tao ay maaaring mamatay. Ang pinoproblema talaga ng siruhano o doktor ay sapagkat kung ito ay hindi malapatan ng lunas ay
tuloy-tuloy ang sakit at pagdaloy ng nana. At syempre, hindi na magagamit yung kasukasuan o yung buto. At ang magiging hantungan nito, ang tinatawag nating post-infectious arthritis, ang buto ay nasisira, ang kasukasuan ay nasisira at hindi na nagagamit. At pangalawa, maari ding maputol ang lugar na may osteomyelitis sapagkat hindi siya nalapatan ng lunas. No? Paano naman po ito nadadiagnose, Doc? At ano po yung mga treatment options na available? Ang usual na diagnosis, no, nakikita na yan sa x-ray at sa laboratorio, nakikita na ang mga blood parameters ay hindi na tama. For example, yung white blood cells natin ay napakataas. At ang sinasabi natin na treatment ay kailangan bigyan ng antibiotic na tama. No? Yung ibig sabihin ay pinanggalingan nito ay yung tinatawag na culture. No? Sensitivity, culture and sensitivity, no? Na tamang antibiotic ang binibigay. Maliban dito ay inoopera ang pasyenteng may osteomyelitis sapagkat kailangan linisin ang laman at buto. No? Yan ang mga... At hindi rin nalagay dito na kami ay nagbibigay rin ng antibiotic na nilalagay sa loob ng buto, yung tinatawag naming antibiotic beads. No? Oral, ibig sabihin, maaaring inumin, intravenous, sa ugat ilalagay ang antibiotic. At pangatlo, sa orthopedic surgeon, naglalagay kami ng antibiotic sa loob ng buto mismo para malakas o mataas ang level ng antibiotic at mapuksa ang infeksyon. Doc, para dun sa mga tao na may mataas na risk na magkaroon ng ganitong sakit, ano yung mga hakbang na pwede nilang gawin para maiwasan nila ito? Dapat yung nga ang ating kalusugan ay importante, no? Para hindi tayo maging immunocompromised o bumaba ang ating immune system at hindi tayo dapuan ng ganitong klaseng sakit, no? Itong seryosong bone infection. Kaya tayo rin ay kailangan ayusin ang ating bone health. Kumain tayo ng tamang pagkain. Ito yung mga pagkain matataas ang calcium, no, at may protina. At ang pag-inom natin ng mga vitamina at mineral katulad ng calcium, vitamin D at vitamin K. Marami tayong natutunan natutuhan kay Doc Pujalte at ngayong Bone and Joint Awareness Week. Napakahalaga po ng mga ganitong usapin upang mas mapalawak ang ating kaalaman at pangunawa sa kalusugan ng ating mga buto at kasukasuan. Maraming salamat, Dr. Pujalte, sa mga binahagi ninyong mahalagang impormasyon tungkol po sa osteomyelitis at sa pagsagot sa aming mga katanungan. Thanks, Doc.